Mga ka-ERSA, so ito na yung ano natin, yung solar inverter natin, nakakabit na siya. So ano natin siya, power up ngayon. Yan, 12 volts tayo, 12.6. Yung battery natin naka full charge. And then ito namang isa, iti-test natin. Yan yung power inverter natin, power on natin. Ayan, nakaset siya ng D3, naka-default setting siya, no? Ayan, okay, mga ka-ERSA. So, yung battery niya, naka-full charge din, mga ka-ERSA. And then, ito naman yung power station niya. Ayan. Naka ano to mga ka-ERSA, no? Naka lithium acid yung ano natin battery, and then lithium acid, lead acid pala yan, sorry. And then ito lithium naman to na battery. So wala pa yung ano nito kasi naka-parallel, and then isa pa lang ang nakakonekta mga ka-ERSA na battery, lead acid din yan. So itong charger ko na to, bago ko siya i-parallel doon sa connection niya, tawag dito, binabalanse ko lang, pinu-full charge ko lang siya. Pero pag once na nag-go na to, solar na ang gagana sa atin dyan, solar panel. Dito input yung solar panel, dito ito nakaabang ang breaker. And then pagka mahina ang solar panel natin, ito naman naka-design to yung inverter natin na sa tawag dito, sa Meralco siya magkakarga. Yan mga ka-ERSA. So ano tawag dito, yung parts na lang nito mga kailangan, and then yung full na testing nito i-update ko uli kayo regarding dun sa test run niya. Okay, thank you and God bless. Hello mga ka-ERSA, no? So ito na po yung setup natin ng yung power inverter natin. So hindi talaga fully nakasetup pa, pero ito yung mga lithium acid na nakakabit natin, nakaparallel lahat ng mga ka-ERSA. Yan, hanggang dito 2SM, 3SM, lead acid lang yan mga ka-ERSA. So ito yung ano naman natin. So working na siya ngayon. Yan siya. Yung solar inverter natin mga ka-ERSA hindi pa nakakabit, gawa ng yung solar panel natin hindi pa dumadating. So naka-off pa yung breaker. Ito sa solar panel, yan, solar charge controller, AC galing dito sa inverter natin. And then itong connection na to para sa battery. Yan, yung dalawang red na yan. So ito naman manual power transfer. So ito naka-inverter tayo ngayon. And then dito naman sa kabila mga ka-ERSA, may tumawag kasi. So ito, ulitin ko, sa inverter yang nasa baba, and then yung nasa taas, yan yung sa power line natin. Yan. So naka-off siya ngayon yung power line natin, at yan yung tumakbo sa ano. Tapos ito yung tumakbo sa loob ng bahay. So ito live to, nakakat siya dahil inverter ginagamit natin. At ang ano naman ito mga ka-ERSA, ginamit ko siya dahil ang Sandom na inverter automatic to mga ka-ERSA. Pagka once na yung cut-off voltage niya na-reach niya, automatic magcha-charge to, hindi maapektuhan yung ilaw natin sa bahay. At magsi-shift siya ng charging sa kuryente mismo sa ano natin, sa source ng power natin sa Meralco. So nakalagay na yan sa features niya. Bumili kayo nito, hindi na masyadong kailangang i-set up yan mga ka-ERSA.
So, yan. Ito. Active na siya. Yan na lang. So, kahit na may kulang pa, no? Yung amp natin, na meter natin, para kung ilan ang nakukonsume natin kuryente, ilalagdag ko yan dyan. Para sa susunod na video natin. For the meantime, ito. So, sa mga magpapa-set up ng ganito mga ka-ERSA, kahit na mag-umpisa lang kayo muna sa lead acid, yan. Kasi mas mura-mura yung lead acid na battery kontra sa tawag nito, Life TO4, and then yung mga lithium. Lalo na ngayong crisis, nagtaas sila. Pero sa ganitong setup, mga nasa 98k lang ang magagastos dyan lahat-lahat na yung mga kayo. Sa kasama na yung solar panel nyo nun. Mga siguro 4 na pirasong solar panel. Kaya niya na yung i-charge. Kasi mayroon naman tayong charge controller. Okay? Thank you and God bless po. Thumbs up natin to.